Hala, oo nga. Simulan na natin ang paglilinis bahay. Ohayo minasan! At sa mga nag-aabang, ito na po yung part 2. Nakaka-pressure naman. Baka mag-expect kayo ha. Pagka-uwi ko sa bahay, walang pahipahinga. At sobrang dami ko talagang gagawin. Bale, sinimulan ko muna siya sa pagpabalik ko ng bedsheet. Yung bedsheet na yun pala ay dala ko pa mula sa amin. Pinagdala ko talaga siya ng bedsheet kasi feeling ko wala siyang extra. And buti na lang marami akong bedsheet sa bahay. Tapos ang pangalo ko namang ginawa ay nilinis ko tong lamesa niya. Ay laruan niya to ha. Ay kung anong mga abubot ang nakalagay. Lahat na atay din ni pinatong. At halatang di pinupunasan man lang. Ay, Diyos me. After ko magpunas-punas dyan, ay sinojiki ko na tong bahay niya. Sinojiki ko na muna para mabawas-bawasan man lang yung dumi. Lalo na yung sa part ng carpet niya. Ay talaga. Maliit lang naman tong bahay niya kaya madali lang naman siyang linisin. Tapos, inayos ko na din lahat ng mga pinamili ko. Chinek ko na kung saan-saan ko mga ito ilalagay. At inuna ko muna tong sa ibabaw ng rep niya. Tingnan nyo naman. Ganyan lang yan. Mga pinagpatungan niya lang ng kung ano-ano. And buti na lang sakto yung dalawang binili kong lalagyanan dito sa may rep niya. Ay pati yung Cetaphil yan, nakabukangkang lang na ganyan. Wala man lang takip. Kung tingnan nyo naman yung pagkakaiba kanina sa ngayon. Tas nilagay ko na din sa rep lahat ng mga pinamili ko. Ay nung time na to hindi pa naka-schedule ayusin yung rep niya talaga. Kung ano-anong nakasiksik eh. Pinaltan ko din pala yung panghugas niya ng pinggan saka yung sponge niya. Yung basahan niyang pamunas ay feeling ko sobrang tagal na. Hinugasan ko lang din yung mga pinamili ko na tasa saka mga kutsara. Tas nilinis ko na din tong part ng lutuan niya. O, di pa tayo tapos na. Nangangalhati pa lang ata ako nung time na yan. Ilabas ko na rin yung pang-ipit dun sa may kumot niya. Para kung sakaling malakas man ang hangin ay hindi to madadala. Tapos, bumili din ako ng pabango dito sa bahay niya. Ay maliit na nga yung bahay niya tas hindi pa mabango, diba? Pero wag ka may nakalagay sa kanya ha. Kaso, ubos na. Hindi man lang tinatapon. Tas ito na yung excited ako yung ilagay yung orasan. Ako'y taka sa kanya, kaliit na nga ng bahay ay wala pang orasan. Bali dito ko lang naman siya nilagay sa tapat ng higaan niya para sakto pagkagising, kita mo agad yung oras, 'di ba? Oh, effort na effort diyan. Yala naman, may orasan na eh. Tapos inayos ko na rin pala tong picture frame na pinabili niya. Kasi gusto niyang i-display yung picture namin saka yung solo kong picture. And buti na lang yung isa ay sakto lang. Kaso yung maliit hindi pala sakto yung size. Pero nagawa naman ng paraan. Dito ko naman siya kinabit sa may bandang ulunan. Huwag kayo mag-alala, pushpin lang naman yung nilagay ko dyan. Kaso, yung isa palang picture frame, wala palang sabitan. Dito ko na lang nilagay sa may ibabaw ng rep. O, magkabit naman tayo ng sampayan ni sir. And sana talaga, sakto lang siya dito. Ay, parang sinukat eh, sakto lang talaga siya. O, sir, may sampayan ka na. Dilipat ko na din pala yung nilabhan ko kanina. Nang matesting kung okay ba. Ay, okay na okay eh. Hindi ka na magtitaste magsampay dun sa gilid. At dahil sobra ko ang busy, nakalimutan ko na mag-lunch. Ay, nung nakaramdam ako ng gutom, ay ako'y kumain na muna sa gilid. Dahil wala pa nga ang luto dito sa bahay, ay bumili muna ako ng obento sa supermarket. Mamaya pa kasi ako magluluto na pang ulam namin. Ay, solve eh, gutom na talaga ako niyan. Pagkatapos kong kumain, walang pahipahinga guys. Nais ko naman tong divider niya. Diyan natin siya ilalagay doon sa may microwave o. Tingnan nyo naman, nakapato lang sa sahig. And ako pala yung mag-a-assemble lang nito. Meron naman siyang manual kaya okay lang. And patatlong beses ko na atang nakapagbuo ng ganito. Kaya medyo madali-dali na para sa akin. Pag nasa abroad ka talaga, wala kang aasahan kundi sarili mo lang. Kaya sobrang proud ako sa yourself. Pwede ka na maging carpentera. Siguro mga 5 minutes ko lang naman siya binuo and taran! O diba, nabuo ko siya. And alam nyo, nung time na yan, hindi pa ako tapos mag-ayos. Sobrang dami ko parang gagawin. Aba, aring si Malay biglang na-chat ay uuwi daw. Ay pinayagan daw siyang mag-half day. Ay nakaplanado na nga yung araw ko na maglilinis ako ng bahay niya. Tapos, pagluluto ko pa siya ng ulam. Yung nai-imagine ko na pag-uwi niya ng gabi na malinis na yung bahay niya, tas may ulam na siya. Aba, biglang napornada pa. Di ko alam kung magiging masaya ba ako na umuwi siya ng maaga eh. Excited akong makasama. Gulo-gulo pa yung bahay niya yan, pero sobrang saya na niya. Ay nung nakita ko talaga yung reaction niya, sobrang sulit lahat talaga ng pagod ko. Alam nyo, habang tumatanda ako, ito na talaga yung happiness ko. Sobra talaga ako nasasatisfy pa naglilinis ako. And pag gusto mo talagang ginagawa mo, mag-e-enjoy ka talaga. O, baka naman i-judge nyo, di pa ako tapos niyan ha. Dami ko pang gagawin yan, kaya makalat pa talaga. Tapos si Mahal nag-aya pang lumabas, kaya hindi ko pa talaga natapos. Siya, abangan nyo yung part 3 ha. And that's for today. Thank you for watching. Follow for more. See you in my next vlog. Bye!